Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Una nang binalaan ng Israel ang Iran na walang lugar sa Middle East ang hindi nila kayang marating. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. The people of Iran should know Israel stands with you. May we together know a future of prosperity and peace. Noong isang araw lamang, isang Hamas leader ang napaslang ng puwersa ng Israel sa Lebanon kasama pa ang nasa 3 commander mula sa ibang Palestinian groups, habang nasa 45 naman ang namatay sa southern part ng Beirut. Dahil sa lumalalang pag-atake ng Israel sa Lebanon, umabot na sa 100,000 ang mga Lebanese na umalis at mas piniling magtago sa Syria. Kung noong mga nakaraang araw ay puro airstrike ang ginagawa ng Israel laban sa Lebanon, ngayon ay sinimulan na din nila ang pag-atake sa kalupaan ng bansa. Ang pangunahin nilang misyon kaya nila ito ginagawa ay upang itulak ang Hezbollah palayo sa Israel. Habang ginagawa nilang pag-atake sa kalupaan, wala ding tigil ang paglulunsad nila ng mga airstrike sa bansa. Binomba nila maging ang mga residential area sa Lebanon, pero bago ito ay pinalikas muna nila ang mga mamayang posibleng madamay. Noon lamang Lunes, umabot na sa mahigit kumulang 100 kataong nasawi bunsod ng pag-atake. Ayon sa mga eksperto, ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinasok na ng Israel Defense Forces ang Lebanon at umatake sa mismong loob ng bansa. Noong taong 1982, narating nila ang Beirut, subalit hindi nila ito masyadong pinasok. Umalis din sila matapos nilang gumawa ng tinatawag nilang security zone sa bansa na tinawag namang occupation zone sa Lebanon. Noong taong 2006 naman, ang pinakahuling pagkakataon na nagkaroon ng major ground combat sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Napasok noon ng Israel ng ilang kilometro ang Lebanon, subalit umatras din sila dahil sa tindi ng puwersa ng Hezbollah sa naturang bansa. Sa ngayon, ayon sa Hezbollah, hahayaan umano nilang lubusang makapasok ang Israel sa kanilang bansa at manatili doon dahil sa oras na pumwesto ang Israel Defense Forces sa kaloob-looban ng Lebanon ay tsaka naman sila aatakihin ng Hezbollah. Noong nakaraang linggo ay nagbabala lamang ang Israel na maglulunsad sila ng ground attack, subalit ngayon ay tinutuon na nila ito. This is your mission. We will employ all that is needed. Your forces, other forces, from the air, from the sea, and also from the land. Pero ayon sa Israel, ang kanilang ginagawang ground raids ay limitado lamang. Ang pinupuntirya naman talaga umano nila ay ang mga lunggan ng Hezbollah at ang mga gusaling posibleng pinagtataguan ng militanteng grupo. Maraming mga larawan at videos ang makikita ngayon sa internet kung gaano kalala ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Lebanon, habang marami pang mga tangke ng Israel Defense Forces ang tila naghihintay lamang sa border ng Israel. Ayon sa IDF, 3 mga villages na ang kanilang ginawang military zone sa loob mismo ng Lebanon. Nangangahulugan ito na mas marami pang puwersa nila ang papasok sa bansa sa mga susunod na araw at oras. Hindi naman dito nagpatinag ang Hezbollah. Mula pa man kasi nang mapaslang ang kanilang leader noong isang araw lamang, sinabi na nila na handa sila sa kahit anong klase pa ng pag-atake na gagawin ng Israel. We're prepared if the Israelis decide to enter by land. Resistance forces are ready for a ground engagement. Marami ng mga residente ang nadamay sa ginawang pag-atake at puspusan din ang pag-rescue sa ilang sibilyang sugatan at nasawi. Umaabot ng nasa 4 na oras ma-rescue lamang ang isang tao na nagsusumigaw mula sa mga gumuhong gusali, dahil na din sa ang main target ng Israel Defense Forces ay ang mga gusaling pinagkukublihan ng Hezbollah. Kadalasan sa mga nare-rescue nilang sibilyan ay natabunan ng mga bato. Hindi din nabanggit ng IDF kung hanggang kailan nila gagawin ang pag-atake, pero ayon sa kanila, ang pag-atake na ito ay pinaghanda nila noon pang mga nakaraang buwan. Patuloy umano nila itong gagawin hanggang masiguro nila na ang kanilang mga mamayan ay ligtas nang makakauwi at makakabalik sa kanilang mga bahay sa border ng Israel. Hindi man nagkaroon ng direktang sagupan sa pagitan ng Israel at Hezbollah, mula naman noong isang gabi ay maririnig ang mga putok ng artillery sa kabuuan ng Beirut. Makapal na usok umano ang bumalot sa mga lugar, lalo na sa mga pinaghihinalaang pugad ng militanteng grupo. Ang militanteng grupo mula sa Lebanon na Hezbollah ay huling nakipagtunggali laban sa Israel noong pang taong 2006.
Ito ay upang ipagtanggol noon ng grupong ito ang Syrian President na si Bashar al-Assad laban sa mga rebelde. Nagbabala pa noon ang Israel na baka sa susunod na kaharapin nila ang Hezbollah ay mas nakafocus na sila sa mismong Lebanon at siguradong mas malakas at makabago na ang kanilang mga armas at malakas na ang puwersa na nangyayari na nga ngayon. Binuo ng mga Muslim ang Hezbollah sa bansang Lebanon noon pang taong 1982. Ang salitang Hezbollah ay nangangahulugang Party of God o Partido ng Diyos. Nakuhang inspirasyon sa pagkakabuo ng grupong ito mula sa 1979 Islamic Revolution sa Shiite majority Iran. Ang Hezbollah ay minsan ding pamalit bilang mga gwardya ng mga elitista noong panahon ng revolusyon sa Iran. Ang Hezbollah sa kasalukuyan ay tinuturing ng Estados Unidos bilang mga terrorist organization at kasama din sa listahan ng European Union ng mga terorista. Ang grupong ito ang itinuturong nasa likod ng 1983 suicide track bombing ng US Embassy at sa US Marine Barracks sa Beirut. Sila din ang nasa likod umano ng 1984 attack sa US Embassy Annex sa Beirut at ang 1985 hijacking ng TWA Flight 847. Dahil laging kaantabi ng Hezbollah ang Iran, madalas na sila din ang pinapadala o isinasabak noon sa away sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang Hezbollah ay nagtutulak din ng anti-LGBTQ campaign sa Lebanon na sila ring nasa likod umano ng pagsabog noong taong 2020 sa Beirut na kumitil sa buhay ng nasa 200 katao. Ang grupo ay nananatiling malakas na puwersa sa Lebanon. Aktibo sila sa naturang bansa pagdating sa politika at nagpapatakbo ng malaking network ng social service sa mga tagasunod nito. Ang Hezbollah, kaalyansang Shiite Amal Movement na pinamumunuan ng Parliament Speaker na si Nabi Berri ay sinisigurong sa kanilang pagtutulungan ay sila ang pinakamalaking representante ng Shiite community. Ang Hezbollah ay may magandang ugnayan din sa isang Christian party na itinatag ni President Michael Aoun. Bago pa magsimula ang civil war sa Syria noong taong 2011, ipinakilala na ng Hezbollah ang kanilang grupo bilang mortal at malakas na kaaway ng Israel at tagapagtanggol umano ng mga naapi. Subalit dahil sa pagkakasangkot nila sa kaguluhan noon sa Syria, marami ang nakikita ngayon ang grupong ito bilang tagasunod ng bansang Iran. Una nang sinabi noon ng gobyerno ng Lebanon na hindi makikisali ang kanilang bansa sa kaguluhan kung hindi naman sila ginagalaw ng puwersa ng Israel. Ang mga tao sa bandang timog ng bansang ito noon ay hindi pabor na makisali ang Lebanon sa kaguluhan. Pero sa mga lumalabas ngayong ulat, sunod-sunod ang nagiging pag-atake ng Israel sa bansang Lebanon at sa kanilang ginawang mga pagpapasabog dito mula sa himpapawid. Sumambulat sa kanila ang napakarami ding mga tunnels ng Hamas na kanila ding ginagamit sa mga lihim na transaksyon. Dahil sa hindi pa din humuhupa ang kaguluhan, inatake na din ng Israel kahit pa ang bansang Lebanon. Sa bansang ito kasi nagkukuta ang Hezbollah na kanilang kaalyado ng Hamas. Ang Iron Dome ng Israel ay nakaharang ng nasa 6 na mga rockets mula sa Lebanon sa Yifta area sa northern part ng Lebanon noong nakaraang taon. Dahil dito ay pinaulan na naman ng puwersa ng Israel ang Lebanon ng mga missiles bilang ganti sa pag-atake noon ng Hezbollah mula sa Lebanon. Sa parteng ito ng Israel kung saan umaatake ang Hezbollah mula sa Lebanon ay mas pinalakas ng IDF ang kanilang opensiba at hindi na naghintay na atakihin pang muli ng mga rebelde. Naglunsad noon ng mas maraming mga pag-atake ang Israel Air Force laban sa Hezbollah, subalit ngayon maging sa kalupaan ay umaatake na rin ang Israel sa Lebanon.